Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong American Colony Traitor. Ayan, magandang tanghali po sa lahat ng mga Pinoy at alam nyo naman, napakainit ng panahon ngayon dahil ang usapin ay pera ng bayan. Kaya tayo ay dapat makilahok dahil pera ninyo itong pinaghirapan. Okay. So, babatiin ko lang po muna ang mga kaka-tune in pa lang. At hindi pa lumalabas ang comment section. Ito, may mga taga Hong Kong. I hope yung mga nasa Hong Kong ngayon ay pinapanood nyo ito habang kayo ay kumakain sa Causeway Bay at sa iba pang lansangan sa Hong Kong dahil ang mga domestic helpers po natin, mga OFW sa Hong Kong ay madalas ay nag-gathering. Okay? At hello sa mga nasa Manila, nasaan pa po ba yung iba? Nasa Melbourne, nasa New Zealand, at maraming salamat po sa mga iba't ibang opisyal ng gobyerno, lalo na sa military na ako ay pinadalhan ng email, statement of encouragement, iba pang mga opisyal ng gobyerno na sawang-sawa na sa lumang sistema. Hello sa mga sakit Kidapawan City, hello sa mga taga-Pasay, hello sa mga nasa Cagayan de Oro, mga taga Davao City, sa mga nasa Capiz, at nasa Cavite, nasa Dubai, may mga taga-Pau tayong nanonood. Hello sa mga taga-Pau, sa mga taga-Osaka, Japan, taga-Riyadh, taga-Singapore, nasa California, USA na mga Pilipino. At hello sa mga Pilipino nasa Somalia. Kamusta po kayo dyan? Mga nasa Taguig, nasa Kalinga. Hintayin lang po natin ang iba po nating mga kababayan bago po tayo magsimula sa ating tatalakayin ang legalized corruption ng Kongreso. At of course, isang frank at brutal advice kay Vice President Inday Sara Duterte. Hello sa mga taga-Jeddah, nasa Macau, nasa Pasig, nasa Bulacan, nasa Thailand, nasa Qatar, nasa North Cotabato, nasa room 21 daw, saan ba yung room 21? Mga Pilipinong nasa Sweden, nasa Obando, Bulacan, nasa Ligo City, nasa Pasig, nasa Dubai, nasa Kingdom of Saudi Arabia, nasa Sweden, nasa Leyte, nasa Buwak, Marinduque, saan pa ba? Kamusta mga nasa Dubai at Ligo City? Hintayin lang po natin ang iba po nating kababayan na naghihintay po ng live na ito. Nasa South Cotabato, nasa Cebu, at kung kayo po ay interesado, para kung kayo po ay interesado na malaman ang legalized corruption sa Kongreso, ay i-share nyo lamang po ang live na ito. Kung hindi po kayo interesado, manood na lang po kayo ng entertainment news. Hello sa mga taga Pampanga, Agusan del Sur, sa Rizal, sa Batangas, na Sugbo, Antipolo City, ayan, nasa South Korea, nasa Muntinlupa, nasa Pangasinan, Aguilar, Caloocan City, nasa Sabah, Malaysia. Kamusta po kayo sa mga nasa Sabah, Malaysia? Kamusta ang buhay dyan? Nasa Benguet, Abra, Cavite, Moscow, Russia. Hello, Joey. Kakatunin mo pa lang. Hello sa mga nasa Japan, nasa Romania, nasa Tagum City, nasa Guangzhou, China, nasa United States. Kamusta po kayong lahat? At nasa Bruno's Barbers daw. Sa BGC ba yung Bruno's Barbers? Hello sa mga nasa taga Bukidnon. May mga nanonood daw sa UP Manila ng mga professors. Ayan, tama lang iyan. Sana nanonood din ang mga fact checkers para i-fact check nila ako kung fake news ba itong sasabihin ko.
Diba? Ang dami ninyo dyan. Milyon-milyon ang inyong budget. Vera Files, Rappler, Inquirer. Ano pa ba yung mga nagwa-fact check daw? Ikaw, Christian Isguera. I-fact check mo ako. Hello sa mga nasa Netherlands, Saudi Arabia, Bohol. May tanong si Cha, babalik ka pa po ng Netherlands. Ay, hindi po. Baka po ang sunod ko ay North Korea. At taga-barangay Makamot. Ayan. Hindi ka pa nahuhuli, Trangia, hindi pa tayo nag-uumpisa. Yung mga taga South Cotabato, Polomolok. Can you imagine, hindi pa ako nakakapunta dyan, ha? Pero merong nanonood, taga Polomolok, South Cotabato, taga Iloilo City. Ayan. Mga taga Calgary, at kamusta? Okay? Kung kayo po ay naniniwala na dapat nating alamin kung papaano ginagastos ang ating kaperahan, bilyon-bilyon, taon-taon, i-share nyo ito. At kung hindi, manood na lang kayo ng entertainment news at yun na lang ang inyong i-share. Hello sa mga nasa Sabeta, Russia. Kamusta? Bakit North Korea? Bakit hindi? Mga taga Surigao City, mga taga Bulacan, at mga taga Cagayan de Oro, taga Surigao City, ayan, taga Samar, Jensan, magsisimula na tayo, mga aking kababayan. Okay. Hello rin sa mga taga Davao Oriental at Dubai, at mga nasa Basilan, Mama ni Chengsel na nanonood. Okay. May mga sasagutin lang akong mga ibang puna, no? Ng mga... Uunahin po na natin ito para let's get this out of the way. Ang sabi nila, bakit ngayon lang daw ako nagsasalita about sa legalized corruption na ito ng Congress? Matagal na daw pala ito. Okay. Bakit hindi daw nung panahon ni Duterte, o panahon ni Aquino, o panahon ni ganito, ni ganyan? Okay, hello sa mga taga Misamis Oriental at mga nasa Taiwan at Butuan City. Well, tama naman yung tanong, bakit ngayon lang? Ngayon ko lang din naman nalaman. Pero ang mas magandang tanong is, humarap ka sa salamin at tanungin mo yung nasa salamin kung bakit hindi ikaw ang nag-reveal nito. Hindi ba pare-pareho lamang tayong nanumpa sa watawat ng Pilipinas sa pamamagitan ng Panatang Makabayan? At ang unang-una nating sinabi, iniibig ko ang Pilipinas. Hello sa mga taga-Tondo. At ang isa sa mga sinumpa natin sa watawat ng Pilipinas mula ng bata pa tayo, ay tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. So bago mo ko tanungin kung bakit ngayon lang ako nagsasalita tungkol dito, ay dapat tanungin mo muna ang iyong sarili. Dahil pareho lang tayong nanumpa sa watawat ng ating bayan mula tayo'y bata pa, na iniibig natin ang Pilipinas at tutuparin natin ang tungkulin ng isang mamamayan. At tanungin mo rin kung bakit kailangan mong tanungin kung bakit ngayon ko lang ito nire-reveal. Dahil kung hindi ko ito i-reveal ngayon, maglalakas loob ka ba na gawin ang ginagawa ko ngayon? Tanungin mo rin kung bakit ako ang nagre-reveal at hindi ang mainstream media, ang ABS-CBN, ang GMA News, ang Channel 5, ang Inquirer, ang Rappler, at iba pang pahayagan. Bakit hindi sila? Hindi ba't para sila sa katotohanan? So, bakit kasalanan ko pa ngayon na ako ang nagre-reveal at hindi ikaw at ang mga taong sinusuportahan mo? Hindi ba't sila ang malilinis? Sila ang hindi raw magnanakaw sa gobyerno at for transparency?
So dapat sila ang tanungin mo, bakit hindi sila ang nagsasalita tungkol dito, gayong mas marangal pala sila kaysa sa akin? Tama? Kaya ako nagre-reveal ngayon dahil ngayon ko lang din ito nalaman. Hindi ko ito alam dati. Dahil katulad din ako ng karamihan sa OFWs. Karamihan sa mga maliliit na tao ng Pilipinas. Akala namin ay ginagastos ng tama. Hanggang sa huling sentimo ang kaperahan ng bawat isang mamamayan na nagpapakapagod araw-araw upang may pambayad ng buwis. Kung hindi ako, sino dapat ang mag-reveal? Isulat ninyo sa inyong comment section, sino ba dapat ang mag-reveal? At tanungin nyo, bakit hindi yon ang nagsasalita? Ikalawa, alam niyo naman na isa ako sa mga supporter ni Inday. Pero isa lang, gusto ko lang maging brutally honest, no? At frank kay Vice President Inday Sara. Dahil alam nyo, ang mga DDS nung panahon ni Duterte, pinupuna rin namin ang gobyerno. Lahat kami. Kaya kita mo si Maharlika, no? Si Maharlika ay bumuboljak yan nung panahon ni Duterte. Lahat nagsasalita kung may makitang mali. Alam mo, Vice President Inday Sara, sa totoo lang, hindi lahat kami natutuwa diyan sa issue ng confidential fund mo. Okay? Yang tinanggap ng Office of the Vice President mula sa Office of the President. Hindi namin, lahat kami nag-uusap sa aming mga GC, sa aming mga panahon na magkakasama kami at iniisip namin bakit tinanggap ng Office of the Vice President ang perang ito na mag-end of the year na. Hindi namin ito maintindihan, Madam Vice President. Hindi kami natutuwa. Okay? Siguro ay dapat magpaliwanag ka bakit ito tinanggap ng Office of the Vice President mula sa Office of the President na mag-end of the year na. So, yun lang, Madam Vice President. Gusto ko lang sabihin, no? We are your supporter at ang totoong supporter ay hindi hinahayaang mapunta sa kaparakarakan ang kanyang sinusuportahan. Dahil yan ang tunay na pagmamahal. Katulad ng mga pagmamahal ng mga magulang natin, na tayo nung lumalaki, ay pinapagalitan tayo at itinutuwid, sinusuway, kung tayo ay nalilihis ng landas. Ganyan din kaming mga nagmamahal sa iyo, Vice President Sara Duterte. Hindi namin maintindihan itong nangyayari. Marami sa amin. At marami ang gusto magsalita, wala lang lakas ng loob, no? Siyempre, kung magsasalita sila ng ganyan, laban sa isang Duterte, yung mga DDS naman na sobrang panatiko ang lulusob sa kanila, pero wala akong pakialam. So gusto ko lang sabihin yan sa'yo, Madam Vice President, mahal ka namin at ayaw ka naming malis ng landas. Dahil inilukluk ka namin, no? Ng majority ng Pilipino dahil naniniwala kami sa sinimulan ng tatay mo. Hindi kumpleto yung nagawa ng tatay mo. Okay? Maraming mali. Maraming tama. Marami ring mali. Pero nananalig kami na itutuwid mo yung mga kamalian noon. Yan ang basing ng aming pagmamahal sa iyo. Okay?
Wala na kaming pakialam sa mga Marcos at Romualdez. Alam namin, no? Nakalang ang mga kaluluwa ng mga yan. Okay? Pero syempre, katulad ng iba, naniniwala kami sa redemption. Pero hindi na redemption ang nangyayari. No? Hindi ito ang bagong Pilipinas na aming kinakanta nung eleksyon. Ito ay lumang Pilipinas. At sana, Vice President Inday Sara Duterte, bago ka pa mahulog at tuluyang lumunog sa kumunoy ng lumang sistema, ay tumindog ka para sa tama. Dahil, alam nyo, ang daming, Diyos mio, ang dami ng alam mo yung marami ng, yung mga magulang namin, itong generation namin, pa-later years na sila, mamamatay na yung mga yan Yung generation namin, yung mga magulang namin, mamamatay na. Yung iba, namatay na yung mga magulang namin. Na hindi man lang sila mamamatay, na masabi nilang nagbago yung Pilipinas. Pero karamihan sa kanila, nabigyan ng pag-asa na yung tatay mo ay na-elect. May mga ginawa siyang maganda, pero hindi kumpleto. May mga mali din. Diba? Maraming nangyaring hindi maganda rin panahon ng tatay mo. Pero alam namin na his heart is on the right place. Kailangan lang na i-push pa. So, kung sawang-sawa na ang lahat ng Pilipino sa nangyayari. Kung hindi ka titindog sa tama at sa tama lamang, anong mangyayari sa amin? Okay. So, dito na tayo sa legalized corruption ng Kongreso, no? Tama, siguro naging kasangkapan itong nangyayari kay Inday Sara, no? Sa confidential fund niya para maungkat ang bagay na ito. So, bakit kailangan tayong maging concern sa Kongreso? Dahil unang-una, ang Kongreso po ang nag-a-approve ng budget. Sila po ang nagdi-decide, no? Kung saan at kung ano ang final na budget bago ito pumunta sa presidente. Okay. So, sa ating sistema ngayon, so ang House Speaker mo ay pinsan ng presidente. So, anong checks and balance dyan? Wala. So, ngayon, okay, nagdi-decide sila, okay, naririnig yung budget hearing, o papagsalitain nila yung AFP, pagsasalitain nila ang DND, pagsasalitain nila ang DepEd, ang DSWD, ganyan. Ipa-justify sa kanila kung bakit ganito ang budget na gusto ninyo. Tapos, kukunin ang COA report at sasabihin, itong nakalagay sa COA tungkol sa paano nyo ginastos ang pera, ganito, ganyan, mag-explain kayo. Tapos, ang media, kung kalaban ng nagbabayad sa kanila sa Kongreso, palalakihin. Diba? Ganyan nangyari kay Inday Sara. Lahat, no? Walang immune sa ganyan. Pero, kayo sa Kongreso,
kanino nyo gina-justify na dapat ang budget ninyo ay ganyan? Sino? Sino umuusig sa inyo at pinauupo kayo at sinasabihan kayo isa-isa? Ikaw, Congressman Pulong Duterte, bakit kailangan kang bigyan ng ganitong salapi? Ikaw, Congressman Martin Romualdez, bakit ka ganito bigyan ng salapi? Paano mo ginastos ang pera last year? Or ikaw, Senador Amy Marcos, bakit ganito ang dapat budget mo? O ikaw, Senator Binay, ikaw, Senator Bato de la Rosa, ikaw, Senator Bongo. Ipaliwanag mo sa amin kung bakit ganito ang budget mo. Wala kayong ganyan. Wala. Sa nakaraang mga araw, ako ay naghihingi ng COA audit report ng bawat isang senador at bawat isang congressman. Walang silang maiproduce kahit isa. So, papaano ngayon nalalaman ng bayan na ang bilyong-bilyong salapi ng Kongreso ay hindi ninanakaw, winawaldas, ibinubulsa, mina-money laundering sa iba't ibang offshore accounts? Wala nga kayong COA audit report bawat isa. Hindi ba? At ngayon, dahil sa aking pagsasaliksik, nalaman ko kung bakit wala silang COA audit report bawat isa-isa. At bakit sa website ng Senado at Kongreso, wala kang makikitang disbursements, details, na ito ang mga amount na napunta dito, ito ang gumamit. Kahit nga staff ninyo, na bawat isang congressman at kung sinong pinapasweldo ng taong bayan ay wala sa website ng House of Representatives. Hindi namin alam ang mga bagay na to. Hindi namin alam kung ilang bond paper ang binili ng bawat isa sa inyo. Hindi namin alam kung ano mga furniture ang binili ninyo sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. Ang mga furniture na yan ay pag-aari ng Pilipinas. Hindi ninyo dahil hindi ninyo yan salapi. Ngayon, sa aking pagsasaliksik, nahanap ko ang Senate Concurrent Resolution number 10 na ipinasa noong 2011 ng Senado at 2012 naman ng Kongreso. Kaya siya concurrent kasi ito ay kailangan ng pagsang-ayon din ng Kongreso. Ngayon, ano ang nilalaman ng Senate Concurrent Resolution number 10 na ito? Papakita ko lang sa inyo yung resolution mismo. No? Okay. Hinahanap ko pa. Na-save ko na ito, pero ito. So, ito. 15 Congress. Okay? Ang nilalaman nito, okay? Nilalaman nito is maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. Anong ibig sabihin niya, mga friends? Ang accounting at liquidation ng bilyong-bilyong salapi ninyo ay classified. Kaya wala silang COA audit report individually.
yang bilyong-bilyon every year na ibinibigay, okay, sa Kongreso at Senado, ng Senado at Kongreso rin, okay, ang liquidation yan, ayon din dito ay liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses MOOE were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Ano ibig sabihin nito? Kayong mga nagtatrabaho, pag ginastos ninyo ang pera ng amo ninyo, ano ang ibinibigay ninyo para ma-prove na itong perang ito ay ginastos para doon? Resibo. Okay? Resibo. Itong bawat isang senador at congressman na ito, hindi kailangan ng resibo. Ang kailangan lang nila ay certification. Okay? Certification. Ako, si ganito, ang perang ito ay ginastos para sa aking maintenance and other operating expenses. Parang ganyan lang. Okay na yan. 20 million ang MOE mo. Yun lang ang sasabihin mo. Sa Senado, ang MOE mo umaabot ng 50 million. Certification mo lang, kailangan. Para masabi na ginastos mo nga yan sa maintenance and other operating expenses. Wala pong required na resibo. Ngayon, gusto ko lang sabihin na hindi lang ito nagsimula sa 2011. Okay? Bago pa ito 2011, nandyan na yan. Itong Senate Concurrent Resolution number 10 na ito noong 2011 is para i-maintain ang ganong sistema sa Kongreso, sa both Senado at House of Representatives. Ngayon, kailangan i-reveal natin kung sino ang mga magigiting, matitino na senador at congressman noon na hindi pumayag na i-maintain ang sistema. Ulitin ko, ang i-reveal natin ay kung sino lang yung mga senador at congressman, okay, na hindi pumayag na, naku, wag nating i-maintain itong ganitong sistema dahil mali ito. Sino ba itong mga magigiting na ito? So, ako'y nagsaliksik. Okay? Pinuntahan ko ang journal ng Senado una. Okay? Makikita nyo yan dito. Ayan, no? Pag pumunta kayo, makikita nyo yung record. Okay? Nakita nyo siya, inadapt siya noong September 5, 2011. So, ganito mag-research. Pupuntahan nyo yung journal. Okay? Tapos, hahanapin nyo yung record. Okay? Kailan yan? September. Basta titingnan nyo tama yung 5th Congress. Okay. So, September 5 ba yan? Or May 5? Hindi ko alam kung paano nila inaano yung date nila. Tingnan ko nga kung kailan ito pinasa. August 24, 2011 nila pinasa. Okay, ng Senado. August 24. Diba? Ayan. So, nakita ko na, August 24, 15 Congress. Para makita natin, no, kung ano bang reason nila. So, ayun yung budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives. Click natin yan, makikita natin yung record. Okay, para makita natin kung sino bang ang pumayag o hindi, 'di ba? So August 24, napin natin. August 24.
Sana nandiyan pa kayo, i-share nyo to kung gusto ninyong malaman kung anong kasalaulaan ang ginagawa sa atin. Okay? So, August, saan na ba yan? August 24. Pero na-download ko na yan. Okay. Ito yung na-download. Okay. Dito tayo sa journal. Ayan. Sa anong journal ba to ng ano? Senate of the Philippines. Ayan. Senate of the Philippines, journal. Session number 13, August 24, 2011. Para makita natin, no, kung sino yung mga bumoto at hindi bumoto. May matino ba tayong senador or wala tayong matinong senador? Diba? So, ang nag-introduce nito ay si Senator Lacson. Okay. So, ito ang kanyang sponsorship ito ang kanyang sponsorship speech, no? Babasahin natin para makita ninyo ang sinabi ni Senator Lacson. Okay, ito yan, ha? Adoption of Senate Concurrent Resolution number 10. Okay. Sabi ni Senator Lacson, okay, kanyang sinusulong ang confidential accounting and liquidation dahil daw delicate ang nature at duties ng mga legislators. Okay, delicate daw. Delicate. Okay, delicate daw. Ngayon, isa pang sinabi niya. Okay, meron daw fiscal autonomy. Okay, ang Kongreso. Ngayon, kahit daw ang Kongreso ay nare-recognize ang power ng COA to audit its book, it is also incumbent upon the Commission to understand that, ayan ha, kita mo tong reasoning na to ha, yan. Ano daw, it is also incumbent upon the Commission on Audit to understand that to impose a more rigid requirement on Congress will be too burdensome, that it may hamper members of Congress in performing their legislative duties. So, sinong mga senador nung 5th Congress ang na hindi sumang-ayon kay Lacson? Upon motion of Senator Soto, there being no objection, Senate Concurrent Resolution number 10 was adopted by the body. Ibig sabihin po, walang senador ang nag-object. Wala ring debate. Unanimous. Okay. Kaya itong mga nagmamalinis na to, tigilan ninyo ako. Transparency. Puntahan ninyo sino ang mga senador noong 2011, 5th Congress. Wala kahit isa sa kanila ang nakipaglaban para hindi confidential ang liquidation at accounting ng ginagastos ng bawat isang senador at congressman. Ngayon, dahil concurrent resolution ito, kailangan din ng approval ng House. So, pupunta ngayon tayo sa record ng House, no? Baka naman kasi sa House of Representatives noong 2011, sa 5th Congress, ay may mga matitino. O, di ba? Sino ba yung mga kongresista noon? Akbayan, di ba? Akbayan, di ba? Party list, nasa Congress kayo noon. Ano kayo noon? Transparency. Bayan muna, di ba? Nandun kayo. Kabataan Party List, nandun na ba kayo? Hindi ko alam. Gabriela? O, sino pa yung mga transparency daw? Sino ba yan? Tingnan nga natin ang voting record nila sa legalized corruption na to. Pupuntahan natin yung House at na-download ko na yung
Journal. Okay. Ito yan. Nangyari to February 1, 2011, Wednesday. 2012 pala, sorry. 2012. So, doon nila, sino ang nag-introduce sa House? Representative Binay, Mr. Speaker, we are in receipt of a message from the Senate dated August 24, 2011, informing the House of Representatives that the Senate, on even date, passed Senate Concurrent Resolution Number 10, entitled Concurrent Resolution Maintaining the Prevailing System of Accounting and Liquidation of the respective budgetary allocations of each members of the Senate and the House of Representatives as classified and consistent of. Basically, na-classified ang kanilang liquidation at accounting. So, meron bang debate? Wala. Walang debate. Sabi niya, Mr. Speaker, Representative Binay, I move for the adoption of Senate Concurrent Resolution Number 10. Sabi ng Deputy Speaker, si Representative Garcia, is there any objection? Silence. The chair hears none. The motion is approved. Senate Concurrent Resolution Number 10 is hereby adopted. Ipaliwanag nyo nga sa amin ito. Bakit kahit isang congressman, lalo na yung mga anti-corruption daw sila for transparency, ay hindi nag-object dito? Kahit isang senador, kahit si Miriam, hindi. Bakit kahit isa walang nag-object? Dahil mafia kayo dyan. Mafia. Okay? Nag-e-enjoy kayo na confidential ang liquidation at accounting ng mga MOOE ninyo. Walang nag-object kahit isa sa inyo. Kaya hindi ka pwedeng maglinis-linisan kahit isa sa inyo sa Kongreso at Senado. Dahil lahat kayo ay pinanatili ang legalized corruption na ito dahil kayo ay nakikinabang sa sistemang legalized corruption. Ngayon, Senator Lacson, ikaw nag-introduce nito, di ba? Gusto mong mapanatili ang ganong sistema na confidential, ang liquidation at budgetary requirement. Kasi sinabi mo na delicate ang ginagawa ng Kongreso sa Pilipinas. Sinasabi mo na kasi burden, mabuburden ang bawat senador at kongresista pag rigid ang auditing at accounting. So ayaw mo ng rigid kasi mabuburden kayo. Ayaw mo na i-reveal ito, kailangan gawin siyang confidential dahil delicate ang trabaho ninyo. Okay. Sasagutin ko yan. Okay? Sasagutin ko yan sa pamamagitan nito. Ikaw, Subiri at Romualdez, pumunta kayo, pabalik-balik kayo ng Amerika, di ba? Mahalin nyo ang Amerika. Pro-American kayo masyado. I respect that. Pero sana pinag-aralan ninyo ang sistema ng Kongreso sa Amerika. Mga kababayan, between the Congress of the United States and the Congress of the Philippines, sino sa tingin ninyo sa dalawang kongreso na mas delikado ang trabaho? Na mas mababurden kung merong region accounting? Hindi ba Kongreso ng United States, tas mas marami silang ginagawa?
Mas maraming kalaban ang United States kaysa sa Pilipinas. Pero ano ang sistema sa Amerika? Para malaman ninyo, no, kasi ginagawa kayong mangmang ng mga politikong ito, hindi nyo nalalaman kung paano ang sistema sa iba. Hindi kaya feeling ninyo ang sistema sa Pilipinas, siya ang tama. Ipapakita ko sa inyo ang sistema sa Amerika. Okay. Dahil mahal nyo ang Amerika, di ba? Mahal nyo. So, dapat gawin ninyong inspiration ang mahal ninyo. Okay? Ito ang website ng United States House of Representatives. Okay? At sa website mismo nila, ay meron ditong Statement of Disbursements. Okay? At ito ay nire-release quarterly. Ayan o. The Statement of Disbursement is quarterly public report of all receipts, ibig sabihin lahat ng resibo at expenditures ng House of Representatives, members, committees, leaderships, officers, and offices. The House has been required by law to publish the Statement of Disbursement since 1964. Ibig sabihin, matagal na itong ginagawa sa Amerika at kayong mga pro-American, hindi man lang kayo na-inspire sa ginagawa ng House of Representatives sa Amerika. Punta kayo ng punta doon, hindi nyo man lang pinag-aralan yung sistema nila. So mga kababayan ha, ipapakita ko sa inyo ang Statement of Disbursement ng House of Representatives ng Amerika kung gaano kadetalyado. Ito. Ayan o. Statement of Disbursement of the House. Okay? Kailan ito? Ito yung pinaka-latest eh. April 1, 2023 to June 30, 2023 kasi quarterly. Okay? Marami ito, mahaba. Okay. Ikaw, Romualdez, makinig ka at matuto. At bawat isa dito, okay, bawat isang offices, okay, pupunta tayo sa office ng House Speaker sa Amerika. Okay? Kita nyo yan? Office of the Speaker, General Expenditures. So makikita nyo, ang lahat ng pangalan ng personnel under sa opisina ng House Speaker. Diba? Makikita nyo kung kailan binayad, ano ang kanilang posisyon, at magkano ang binayad sa kanila sa quarter na yon. Yan. Oh, kita nyo? Pangalan ng bawat staff, ang kanilang posisyon, at ang binayad. Okay? At hindi lang yan, no? Kita nyo yan? Tuloy-tuloy yan. Lahat ng kanyang mga tao, nandyan ang pangalan, posisyon, pati nga staff assistant, senior policy advisor, shared employee. O, kumpleto. At ngayon, nandyan ang sweldo. Sweldo lang yan, ha? O, pupunta ngayon tayo sa mga expenses, travel. This is just the office of the Speaker in the United States. Sino ang gumastos? Okay? Kailan? Ano yung ginastos? Magkano? Okay? Ganyan yan. Lahat. Kita mo? Kita mo lahat detalyado. Meals, taxi, rideshare, at magkano yung presyo. Okay? Nakikita ninyo? Oh, meals, pati nga wifi on travel, parking, airfare, commercial transport, meals, taxi. Ayan. Kita mo, can you imagine, kahit $8 recorded? Oh. Kita nyo yung gaano kadetalye sa bansang minamahal ninyo, tapos hindi nyo pina-follow ang example. Mga tarantado pala kayo eh. Oh,
Nakikita niyo kung gaano kadetalyado ang House of Representatives. Can you imagine? $2.69 recorded. O ano yung $2.69? Meals. $2.69, mga friends. Recorded. Nakikita niyo kung gaano kadetalyado yan? Ha? Yan sa House of Representatives sa United States. Pro-US kayo, di ba? Mas matindi dito sa China. Dahil dito talagang babambuyin ka. Pero ito, sa United States ito, ganyan kadetalyado. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo kung gaano kadetalyado? Can you imagine? Even $1.97 recorded. Kailan niyang ginastos? Kita nyo, ginamit pa is the government, yun ang magandang sistema kasi yung opisina, meron silang credit card. Kaya recorded lahat ng transaction. Hindi cash, no? Yung mga iba lang na cash, ito yung mga reimbursement. Ngayon. So, tama ba? Yung naging dahilan nila na mababurden ang members ng Senado at House of Representatives kung strict ang requirement ng liquidation? No. Kasi ginagawa to sa Amerika, mas matindi trabaho nila kaysa sa trabaho ninyo. Sinasabi nila kailangan confidential kasi delicate. Hindi ba confidential at delicate din ang ginagawa ng US Congress? Pero nakapublicize quarterly up to the last centavo kung saan ginagastos ang buwis ng mga Amerikano. So, ibig sabihin, yang rason ninyo na ipanatili ang confidential liquidation at accounting ng bilyong-bilyong MOOE ninyo ay isang katarantaduhan. Hindi lang ito nag-umpisa ngayon. I just like to clarify. Ito ay matagal lang ginagawa ng Kongreso. So, ibig sabihin, hindi totoong walang pera ang Pilipino. Totoong meron. Kaso, meron tayong legalized corruption. Diyan mismo sa Kongreso. At walang makakapigil sa kanila. Sinong makakapigil sa kanila? Sabihin nyo nga sa akin, Presidente, Supreme Court, who? This is something that we should change. Kasi hindi totoo na dapat confidential ang kanilang expenses up to the last centavo. Dahil ginagawa ito sa Amerika na mas sensitive ang trabaho ng mga US congressman at senators. Dahil ang daming kalaban ng Amerika. Ang daming gulo sa loob ng bansa nila. Pero sila, quarterly, ang liquidation. Up to the last centavo kung saan napunta ang buwis ng mga Amerikano. Pro-America kayo, di ba? So bakit hindi nyo ito i-adapt? Dahil yung legalized corruption ninyo ay mawawala. This is the real transparency. Yung mga kakamping, Lenny sila. Sige nga. Ilang taon naging Congresswoman si Lenny? 3 years. Makakapag-release ba si Lenny ng ganitong liquidation ng kanyang MOOE? Hindi. Kasi nga, hindi dahil si Lenny siya. Dahil ito ay ang sistema sa Kongreso. Kaya kahit sinong ilagay nyo dyan sa Senado at Kongreso, it will remain the same because the system allows legalized corruption. Lahat sila on the take. Even yung Kabataan Party List, Bayan Muna, Akbayan, every one of them. Even Brother Eddie Villanueva. This is legalized corruption. And billions. Remember, ang Kongreso ng Pilipinas, every year, billion ang MOOE. Maabot, ngayon nga lang taong ito, ang combined MOOE
ng Senado at Kongreso ay aabot ng mga 18 billion or 18 billion, mga ganyan. Hindi natin alam kung paano ginasta yung ilang bilyon na yon. Okay? Up to the last centavo dahil wala silang ganitong transparency katulad sa US representatives. Bulok ang sistema. Kaya nga, hindi kayo siseryosohin dyan sa Kongreso na gusto nyong maging transparent ang iba't ibang ahensya, pati barangay captain, barangay sangguniang kabataan, kasi kayo, hindi ganon ang ginagawa ninyo sa pera ng taong bayan. Wala kayong liquidation ng salapi ng taong bayan na available publicly, na hindi na kailangan magmakaawa sa inyo para kunin, dahil nga kayo ay hinirang ninyong classified ang liquidation at accounting ng gastos ng bawat senador at congressman, at kahit isang senador at congressman ay walang naging objection sa patakarang ito. Therefore, isa kayong mafia. Hindi ba? Pro-America kayo dyan sa Congress at Senado. Why don't you adopt the system of the House of Representatives of US Congress na may malinaw na liquidation up to the last centavo? Ba't hindi nyo i-adapt yan? Wala, hindi totoo na delikado, kaya hindi pwedeng i-publicize. Pinapublicize ng Amerika eh. Ba't hindi nyo ipapublicize? Ibig sabihin, yung mga dahilan ninyo, wala yung basihan sa katotohanan. Dalang katotohanan, you legalize corruption. Kunwari lang, anti-corruption kayo. No? Anti-corruption kayo sa ibang ahensya. Pero sa inyo mismong bakuran, you legalized it. So, paano nyo ngayon mahihinto ang corruption mula sa sangguniang kabataan hanggang sa opisina ng presidente at sa Supreme Court? Kung kayo mismo legalized ang corruption. Nakita nyo na kung gaano kadetalyado ang liquidation ng House of Representatives ng Amerika, ng US Congress. Nakita nyo na? Lahat ng staff nandun kung magkano ang sweldo nila for that quarter. Pati intern, naka-record, available publicly. 1960s pa nila ginagawa. Ang tagal-tagal ninyo nyan dyan na nagka-campaign for transparency. Pati yung mga nagka-campaign for transparency ay hindi nag-object na confidential ang gastos ng bawat senador at congressman. So, nagbubudulan lang tayo dito. Sige nga, ipaliwanag nyo nga sa amin kung bakit, what is the difference between US Congress and Philippine Congress? Kung US Congress, ang liquidation is up to the last centavo, at available ito publicly, quarterly, bakit kayo hindi nyo magawa? Bakit burden? Ba't kayo mababurden? Hindi naman congressman at senador yung gagawa ng liquidation, kundi staff. At kung credit card, no? Kung credit card, kung katulad ng sistema sa United States, may credit card panggastos ng MOOE at hindi cold cash, madaling matitrace. Kasi may record pag credit card yung ginagamit mo sa pambili. Hindi ba? Pero ayaw niyong baguhin ang sistema. Okay? Ngayon, ito ang aking brutal and frank advice kay Vice President Sara Duterte. Kung for transparency ka, patunayan mo sa amin. No? Kasi, karamihan sa amin wala nang pakialam sa Marcos Romualdez. No? Alam na namin mga kawatan yan. Okay?
Gawin mo sa opisina mo, sa OVP, sa DepEd. Gawin mo to. No, up to the last centavo, pakita mo sa taong bayan na ang ginagastos ng OVP dito na pupunta. Okay? Or ginagastos ng DepEd dito na pupunta up to the last centavo. Kasi kailangan namin, no, malaman kung paano ginagastos ang salapi up to the last centavo. Kung hindi ito gagawin ng Kongreso, pwedeng simulan mo na to, Vice President Inday Sara. So, ganyan po, no? Legalized ang corruption. Alam nyo ba yung principle na no taxation without representation? Diba? Naalala nyo yan? Yan ang prinsipyo ng gobyerno na hindi ka pwedeng i-tax kung wala kang representative sa Congress. Ganyan yan. Kaya yung mga, kaya nagkakaroon ng mga bagong distrito, ganyan. Kaya yan ang nagiging basihan. No taxation without representation. Siguro dapat na siguro nating i-update ang principle na yan. Dapat, no taxation without receipt of how our representatives spend our money up to the last centavo. Diba? Dapat ganyan ang sistema natin. Hindi dapat sila tatanggap ng sweldo kung walang malinaw na liquidation up to the last centavo at malinaw na liquidation up to the last centavo. Tapos susweldo lang sila kung meron silang na-liquidate. No, up to the last centavo. At kung walang resibo, ibabawas dapat yun sa sweldo nila. Katulad ng nangyayari sa mga OFWs, sa mga domestic helpers, katulad sa mga cashiers, katulad sa mga ordinaryong manggagawa. Na pag meron silang perang hinahawakan, dapat i-liquidate, may resibo. Kung walang resibo, yung amount na yon ay ibabawas dun sa sweldo. Dapat ganon. Dapat ganon dahil manggagawa kayo. Dapat ang patakaran ng ordinaryong manggagawa ay pareho sa patakaran ng manggagawa ng gobyerno kahit presidente ka pa, vice president, senador, or congressman. Pero ayaw ninyo itong baguhin dahil nakikinabang kayong lahat sa mafia structure ng Kongreso ng Pilipinas. Tama yung inuusig ninyo si Sara Duterte, no? Na kailangan niyang i-accounting up to the last centavo ang binabayad, ang ginagastos niya sa buwis ng taong bayan. Pero dapat kayo rin. Dapat ganun din. Dapat meron ding resibo up to the last centavo. Dapat ang Philippine Congress gayahin ang level of transparency up to the last centavo ng US Congress. Dahil pro-US kayo, di ba? Bakit hindi nyo gawing example ang US of transparency? Ayaw nyo kasi nga nakikinabang kayo sa sistemang mafia ng Kongreso ng Pilipinas. Ayaw itong pag-usapan ng mainstream media, di ba? Kasi nga, every year, ang Kongreso ay may halos 1 bilyon na pondo para sa public relations. Ngayon tatanungin mo naman, bakit kailangan ng public relations ng gumastos nila ng ganung kalaki sa public relations, ang gobyerno may PTB4, may Philippine Information Agency, may Philippine News Agency. So, ibig sabihin, meron tayong kasangkapan ang ating gobyerno para sa public relations. Bakit kailangan mong gumastos ng ganung kalaki? May pondo na yung sangay ng gobyerno para doon. Dahil ito ay napupunta sa mga media. Diba? At hindi natin alam kung paano nilagay na gastos yung public relations fund nila na umaabot ng 1 bilyon. Public relations fund lang yan, ha? Dahil nga, wala silang liquidation up to the last centavo. Katulad sa bansang Amerika.
So, ngayon nasa inyo ang bola, Kongreso. Tama ba ang sistema ninyo? Ikumpara natin sa sistema ng Amerika, di ba? Pro-America kayo. Bakit? Kung tama ang sistema ninyo, mali dapat ang sa Amerika. Ngayon, kung tama ang sistema ninyo, paninindigan ninyo, i-justify ninyo kung bakit sa Amerika pwedeng ganon at hindi pwedeng ganon sa Pilipinas. Diyan tayo magsimula. Dapat bago ibigay ang budget ninyo, di ba? Dapat may malinaw na resibo kung paano ginastos up to the last centavo. At walang makakaligtas kahit si Senator Bongo Capa, De La Rosa, Senator Padilla, GMA, etc. Dapat sama-sama kayong mag-liquidate up to the last centavo. Dahil ginagawa to sa Amerika liquidation up to the last centavo. At available publicly sa website nila ang liquidation. Wala kayong ganyan, House of Representatives. Wala din kayong ganyan, Senate of the Philippines. Dahil nga, legalized ang corruption sa inyo. Ngayon, yung mga kababayan natin, hindi ko alam kung anong gagawin ninyo, no? Magalit kayo, kung hindi kayo magalit, i-accept na lang natin na yung binabayad ninyong buwis ay mauuwi na lang sa corruption. O dapat siguro mag-civil disobedience kung ganyan. No taxation without clear liquidation. Dahil ano to? Diba? I thought we are all in this together. Pare-pareho tayong nanumpa sa watawat ng Pilipinas mula ng mga bata pa tayo. Iniibig ko ang Pilipinas. Diba? At yung sinabi natin, tungkulin ko na sundin. Ano yun? Tungkulin ko na gampanan, tutuparin ko ang mga tungkulin ng mamayang makabayan. Lahat tayo nanumpang ganyan. So, kung tutuparin namin ang tungkulin naming magbayad ng buwis, dapat tuparin ninyo ang tungkulin na magbigay ng resibo sa bawat sentimo na ginagastos ninyo sa buwis namin. Hindi po pwede yun na kami lang ang gumagawa ng aming tungkulin at hindi ninyo ginagawa inyong tungkulin. Dahil hindi iyan isang bansa, kundi isang sistema na may magnanakaw at ninanakawan. Ngayon, sino ngayon ang maglalakas ng loob sa inyo sa Senado at Kongreso na ipakita ang liquidation up to the last centavo ng inyong MOOE during the first 6 years ng inyong panunungkulan ng 2022? Meron? Anong petsa na? October na. Dapat malaman ng mga bumoto sa inyo, sa distrito ninyo, ang mga nasasakupan ninyo kung paano yung ginastos ang buwis nilang pinaghirapan hanggang huling sentimo. Tama yung ginagawa nyo kay Sara, usigin niyo siya. Pero dapat gawin nyo rin ang inyong tungkulin bilang isang mamamayang makabayan, katulad ng pagtupat ng tungkulin ng bawat mamamayan na magbayad ng buwis ng sapat at dapat. Dahil kung hindi ito isang bansa, kundi isang relasyon ng isang mafia at kanilang ninanakawan. Maraming salamat po.